Magandang umaga sa inyo lahat mga ka-BTP at siyempre sa ating mga ka-MUG. At pag-usapan natin 'to guys, muli isang, video from, Boss Eli. So, si Boss Eli kasi kilalang-kilala na sa TikTok ito, and ngayon nakikilala na rin siya sa community dun sa YouTube, ano po. Pinaglalaban niya is yung provincial rate against sa NCR, rate. Parang sa Manila city rate, parang gano'n, provincial rate tsaka sa city, sa Manila. And ayun, pag-usapan natin 'to. Sino ba talaga ang gumawa nitong batas na ito, and ano ba yung mga pangako nitong batas na ito, nangyari ba? Okey? So, play natin. Ito, tanong ni Kulas, sino ba yung gumawa ng batas kaya tayo meron tinatawag na provincial rate? Kaya po tayo may tinatawag na provincial rate dahil yan sa Republic Act 6727 o mas kilala na Wage Rationalization Act of 1989. So naging ganap na batas yan noong 1989 sa ilalim ng administrasyon ni Cory Aquino. So, bago maging batas yung RA 6727, national ang minimum wage natin. Wala tayong tinatawag na provincial rate. Kaya kahit manggagawa ka sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, pantay na itinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Ngayon, kung dati naman pala, pantay na tinatakda ang sahod ng mga manggagawa kahit nasaan ka sa bansa natin, bakit ipinasa yung RA 6727? So, Natalakay ito na nga, tatalakayin niya ulit 'yon 'no, yung, kung bakit yan itinakda. Pero siyempre, nung panahon nga ni FEM kasi pantay-pantay lang ang sahod buong Pilipinas. Nung panahon ni Cory biglang nagbago. Kasi ang tanong diyan, bakit kailangan nilang baguhin, 'di ba? Kasi yun na yung time na nakokontrol na ng mga mayayaman, ng mga negosyante ang, gobyerno natin, mga oligarko. Sila na yung kumokontrol, hindi na yung presidente mismo ang nasusunod, kundi yung mga mayayamang investors. So, yun ang pananaw ko diyan, at yun ang tingin ko diyan. Pero panoorin natin si Boss Eli kung ano yung paliwanag niya rito. ko na yan dun sa nauna kong video pero para recap lang sa mga viewers natin, ang pangako kasi ng RA 6727, dapat daw dalhin ang kaunlaran sa mga probinsya at rehiyon. Magkakaroon daw ng development sa mga probinsya at rehiyon kapag naging business friendly o competitive yung mga probinsya natin. Oh, Paano magiging business friendly o competitive yung mga probinsya? Dapat daw um, business friendly ibig sabihin para papasukin tayo ng mga investors. Alam nyo, nung panahon ni Marcos, dito nga sa amin merong Ford, eh. Yung dito talaga binubuo yung sasakyan, mula makina lahat. I don't think yung makina kung ini-import pa nila. Pero bata pa kasi ako nun, pero alam ko na na bumubuo talaga talaga sila rito ng sasakyan. Yung Ford mismo. Kaya lang napaalis dito, balita ko dahil nga sa mga NPA, 'no, sa mga union-union. 'Yan yung, alam kong dahilan na nalaman ko na kaya umalis dito yung Ford. Kasi nga naman, alam niyo naman 'no, medyo masyadong mainit ang mga NPA nung mga panahon na 'yan. maging kaaya-aya o maiengganyo yung mga negosyante, yung mga investor na magtayo ng mga negosyo sa probinsya at rehiyon. So, isa sa mga paraan para maengganyo yung mga malalaking kumpanya at mga negosyo na mag-invest sa mga probinsya at rehiyon Oh, ay dapat daw yung sahod ng mga manggagawa ay competitive din. Ibig sabihin, dahil iba naman yung sitwasyon sa probinsya kaysa sa mga urban centers gaya ng siyempre nga naman may hahaluan niya ng pambobola, 'di ba? Hahaluan niya ng pambobola. Kasi unang-una sabi ko nga, kailangan nilang baguhin yung batas, 'di ba? Kasi nga para makontrol, kasi noong panahon na 'yon, kontrolado ng gobyerno ang mga presyo ng gasolina, ng kuryente, yan, kontrolado ng gobyerno no'n. Nung pumuna si Cory, ito na. Do'n na nag-umpisa talaga yung sobrang hirap ng buhay. National Capital Region, dapat daw hindi pantay yung sahod ng mga manggagawa. Kaya mula noong 1989, ibinigay na sa mga regional wage boards yung kapasidad na itakda ang sahod ng mga manggagawa sa buong bansa.
Ngayon, ang tanong, naganap ba yung pangako ng batas na yan? Sa totoo lang, kabaliktaran yung nangyari. Mas nagsiksikan sa Metro Manila Oh. yung mga manggagawa at nanatiling barat yung sahod sa mga probinsya. Eh kasi nga barat eh. 'Di ba? Kahit ako yung manggagawa may alam ko namang may opportunity sa Manila, bakit hindi ako luluwas? 'Di ba? At yung iba nag-a-abroad na lang, nagpupumilit na lang mag-abroad kaysa magtrabaho rito. Kasi kahit naman ngayon tingnan ninyo, yung mga manggagawa dito sa AFAB, sabihin ni Abet Garcia, trabaho, more trabaho, more trabaho. Pero ang daming nahihirapan eh, sa sahod eh. Minsan yung mga benefits hindi pa nila nakukuha. Tapos ang endo pa na yan, yan ang problema, yung endo na yan. Diba? Isa pa yun sa malaking problema ngayon natin, dito sa bansa natin. Kawawa talaga yung mga manggagawa eh. Tapos itong mga hayop na mga politician na to, nakaw lang ng nakaw sa kaban ng bayan. Katunayan, ginamit pa yan na rason ng mga malalaking mga negosyante, ng mga oligarchs, para manatiling barat o mababa yung sahod ng mga manggagawa sa probinsya kahit parehas naman yung trabaho na ginagawa ng mga manggagawa sa probinsya katulad dito sa Metro Manila. Kaya pansin nyo, parehas naman yung mga trabaho sa call center, probinsya o Tama. NCR. Parehas naman yung trabaho sa mga supermarket at department store, probinsya o NCR. Parehas naman yung nature ng trabaho sa mga export processing zone, sa mga EPSA. Parehas naman yung trabaho sa manufacturing, sa mga pabrika, sa mga tourist attraction sites natin, di ba? Parehas naman yung trabaho doon Tama. sa hotel and management industry. Eh kung pare-parehas naman yung nature of work o yung At yung presyo, parehas lang din ng bilihin. 'Di ba? Parehas lang ng presyo ng bilihin. Dito nga, halos wala ka na mapagtaniman dito. Meron mga bandang bundok, meron. Pero dito mismo sa may Kabayanan, wala na eh. 'Di ba? trabaho ng mga I mean, yung mga kagaya yung mga malunggay, dapat di mo na bibilin. 'Di ba? Nung araw, dami nga namin tanim doon, hindi na eh. Masyado nang develop yung lugar. Gano'n din eh. So anong dahilan para magkaiba? Ano nga naman yung dahilan para maging magkaiba pa yung sahod ng sa city at saka dito sa probinsya? manggagawa sa mga major industries natin, nasaan ka man sa Pilipinas, bakit magkakaiba pa rin yung sahod ng mga manggagawa? Tama. Kaya ito yung dahilan kung bakit ako tuloy-tuloy na gumagawa ng mga ganitong content. Kasi ito yung bagay na hindi pinag-uusapan at pinagtutuunang pansin ng mga congressman natin at ng mga senador. Meron po tayong magagawa kapag nagkaisa tayong lahat ng mga manggagawa, mapa-NCR o nasa probinsya, at pinanawagan na buwagin na yung RA 6727 o provincial rate, magagawa po nating ipantay ang sahod ng mga manggagawa mapa-NCR ka man, Luzon, Visayas o Mindanao. Tama. Ang laban ng mga manggagawa sa probinsya ay laban din natin ng mga manggagawa mapa-Metro Manila ka man o nasa urban centers ka. Yun. Oh, yun, salamat sa iyo 'no. Ako po, Boss Eli, hindi po ako manggagawa. Pero ako po ay nakikisimpatya sa mga manggagawa dito sa amin na sobrang nahihirapan din talaga. Unang-una yung sahod nga po and yung mga benefits minsan 'pag nagsara yung factory kasi alam niyo naman yung mga factory na yan ang nangyayari, kunwari magsasara dito pero lilipat lang pala ng, ng lugar kasi nga marami ng regular sila. Minsan gano'n parang yun ang dahilan nila, eh. Marami ng regular, marami ng magbe-benefits pagka tumagal pa sila. So, anong nangyayari, nagsasara and then yung mga benefits ng mga manggagawa hindi na nila nakukuha. Kagaya ng Chungchang, meron pa isa, eh, nakalimutan ko ng pangalan ng isa. So, yun 'no. And yun, maraming salamat po sa inyo, Boss Eli at, alam ko naman na gusto niyo 'tong nangyayari na 'to na ginagamit yung video niyo para kumalat yung adbokasya ninyo 'no. At kaisa niyo po ako diyan, Boss Eli, sa pagpapakalat itong ganitong mga video na ginagawa ninyo at asahan po ninyo na hindi lang po ito yung gagawin kong video ninyo 'no. Maraming salamat po. At yun siyempre sa ating mga kababayan dito sa Maribeles, sa buong Bataan, sa buong Pilipinas, na magkaisa po tayo ng mga manggagawa, magkaisa po tayo, para sana mabago na itong, sistemang ito ng ating bansa. 'Yun. Muli isang magandang umaga sa inyo at siyempre huwag nating kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay. Piliin natin maging tama at mabuti. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Bye-bye.